Ang teenage pregnancy ay isang issue na patuloy kinakaharap ng mga maraming kabataan sa buong mundo. Sa mundo ng kabataan, marami ang nakakaraos sa mga pagsubok at masayang karanasan. Subalit, sa likod ng bawat ngiti, may mga kabataang babae na nakikibaka sa hamon ng maagang pagbubuntis. Ito ang kanilang kwento. Sa likod ng bawat kwento ng teenage pregnancy, may mga batang babae na naharap sa napakalaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang dokumentaryong ito ay naglalayong ipakita ang kwento ng mga kabataang babae na nabuntis ng maaga, ang kanilang mga hamon at kung paano nila inarap ang mga ito. Kilalanin natin si Marites, hindi tunay na pangalan. Isang 34 na taong gulang na babae na nabuntis sa murang edad na 19 na taon lamang. Siya ay nagmula sa isang pamilya na naharap sa maraming hamon sa buhay. Sa edad na 15, naulila siya sa ama kung kaya't napilitang magtrabaho upang makatulong sa kanyang nanay at ate at makaipon para makapag-aral sa kolehiyo. Ako po si Marites, 34 years old. Magkaanak po ako nung ako ay 19 years old at may isa po akong anak. Nabuntis ako ng maaga kasi na-expose ako agad sa barkada, pag-inom, tsaka maaga din kasi ako nagtrabaho. Sa edad na 17, nagtatrabaho na ako para makatulong sa nanay at ate ko at para makaipon din sana sa pag-aaral, para makapag-aral ako ng kolehiyo. Yung padre de pamilya kasi namin namatay nung 15 lang ako. Wala kami kakayahan na may pagpatuloy yung pag-aaral ko. Dahil nga maaga ako ng trabaho, mas naitatak ko sa isip ko na okay lang na gawin ko lahat ng gusto ko kasi nga may kinikita na ako. Yun yung parang naging mindset ko. Pagkada dito, gala doon, akala ko okay na kasi may trabaho na ako hanggang sa nagkaroon ako ng kasintahan at nabuntis. Ayon sa mga eksperto, maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng teenage pregnancy. Kabilang dito ang kakulangan sa edukasyon tungkol sa reproductive health, impluwensya ng mga kapwa kabataan at kawalan ng access sa mga contraceptives. Ano po ang mga nararanasan mo bilang isang teenager? Naranasan kong magtrabaho ng maaga para makatulong sa pamilya. So, hindi ko talaga na-enjoy ng gusto yung pagiging teenager kasi masyadong maigpit yung nanay ko at saka medyo hindi ganun kaganda yung estado ng buhay namin ng bata pa. Ano po ang nagtulak sa iyo sa maagang pagbubuntis? Naging rebelde po ba kayo noon o nai-impluwensya ng kaibigan? Hindi naman ako naging rebelde sa magulang ko kasi taktok sa nanay ko Siguro yung pagkakaroon lang ng kalayaan sa pagdedesisyon sa kung anong gagawin ko sa buhay ko sa maagang edad. Dahil nga maaga akong nagtrabaho. Siguro isa yun sa mga factor kung bakit ako nabuntis ng maaga. Ang pagbubuntis ay nagdudulot ng maraming hamon sa mga kabataan tulad ni Marites. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil sa pisikal at emosyonal na pagbabago na dulot ng pagbubuntis. Ang pangalaga sa kalusugan ng ina at sanggol ay malaking pagsubok, lalo na kung walang sapat na suporta sa pamilya at komunidad. Paano niyo po napagtagumpayan ang iyong maagang pagbuntis? Nakakuha ka ba ng suporta sa iyong magulang? Oo, nakakuha ko ng suporta. Napagtagumpayan ko yung pagbubuntis ko sa tulong ng aking pamilya. Nandyan yung nanay ko na nag-alaga sa akin bago at pagkatapos ko manganak. At yung ate ko naman yung tumulong sa akin sa pinansyal. Maaari ka bang magbigay ng mensahe sa mga kabataan? Ano sa tingin mo ang may papayo mo sa mga kabataang nakararanas ng maagang pagbubuntis? Ang mensahe ko sa mga kabataan ngayon ay mag-aral muna sila ng
mabuti, sikapin nilang makatapos kasi napakahirap ng buhay, lalo na kung magkaroon ka ng anak sa murang edad. Huwag pumasok sa mga bagay na hindi ka sigurado at laging sundin ang payo ng magulang. Maging open kayo sa kanila at dapat sila din yung unang makakaalam ng mga nangyayari sa buhay. Sa mga kabataan naman na nakararanas ng maagang pagbubuntis, huwag na huwag niyong isiping magpa-abort kasi kasalanan niyo sa Diyos. Huwag kayong mahiyang humingi ng suporta at tulong sa inyong magulang at pamilya kasi sila lang yung unang makakalimutan. Kabataan na ay simbolo ng pag-asa at katatagan at ang kanilang mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na magpatuloy na tumulong sa magbigay ng pag-asa sa iba.